The Business Mentor Talks is vlogged by no other, Armando Butz Bartolome. In cooperation with the Manila Times, it aims to bring to life and recognize entrepreneurs who constantly strive to create a living for the community as well. Listen to the Business Mentor Talks with Butz Bartolome. Hey, good morning, good afternoon, and again, it's a blessed Sunday, this 2025. This is the fourth week. Imagine, fourth week, January. Ang sabi nga nila hindi naman lahat ang huli. But today we have a friend na talagang nagsimula yan, no? From being a pharmacist, she started working her career and then establishing a family and soon becoming, ang tawag ko dito, ang lady with all the process bangus. Okay? Malaman natin kung bakit ba bangus ang kanyang pinasok. And let me introduce to you Miss Ludivina Orance Bernardo. Lods, good morning to you. Thank you for joining us this Sunday, January 2025. Kamusta na? Mabuti naman, sir. Good morning to you too. Yes, alam mo ito si Miss Lods, matagal ko nang iniimbita. Kaya lang, alam mo, pagiging entrepreneur ay sobrang talagang every second, no? Kumbaga millisecond talagang on the go. But, if you look at Miss Lods, ay parang hindi stressful, no? And malaman natin kung bakit ganon. So, Lods, paano ka ba nagsimula? Ano bang, you started working. What was your first work before? The first job that I have po is medical representative. I was assigned in the province of Cebu. Tapos doon ko rin na-meet ang husband ko. So, yun ang pinaka-nature na trabaho. I am a pharmacist. Husband is a medtech po. Wow. From being a pharmacist, siyempre dapat yan, in-expect natin meron yung pharmacy. But, naiba yung kanilang landas. Okay? Ika nga, no? So, paano ka ba nagsimula? Anong naging urge sa'yo para magnegosyo? Kasi alam naman natin, ang pharmacists are all in demand, right? Not only in the Philippines, but also as well as abroad. But, bakit nyo tinahak ang iyong pagiging negosyanteng buhay, yung buhay ng negosyante, Lods? Actually, sir, hindi siya na plano. In fact, I did not come from a family of business persons or businessman or woman. It just happened lang siguro dahil sa kagustuhan ko na tulungan ang husband ko, to augment the family income. Basically, yun yung talaga yung first goal. During that time, I give way to the family life. So, I juggle being a mom. And naisip ko na, kasi I have 4 kids I have 4 daughters na pinapaaral ko sa private school. It's too expensive and yet si husband lang ang nagtatrabaho. So, pag naihatid naman na mga bata sa school, ang dami mo ng free time. So, during that time, nag-aral ako ng mga konting bagay na medyo interested ako. My first business was hydroponic lettuce. If nakakakita po kayo, sir, ng before way back 2005 sa SM, ito yung kulay blue na supermarket na merong lettuce na nakatanim sa styro cups. Kami po ang nag-start na sa kanila. Ito tawag natin hydroponics? Yes po. The the company that I started before is Bukid Verde Hydroponics Farm. Bukid Verde. Yes, Bukid Verde Hydroponics. Opo. Anong year yun? This was 2005. During that time, ang mga anak ko ay elementary. So, ang ginawa ko, I have a small garden sa bahay ko. I convert it to a small,
greenhouse. Wherein Oo. doon ko pinapatubo ang mga buto ng lettuce, tapos iniilagay namin sa styro cups. So, usually, half day lang naman ng mga bata eh. So, pag galing nila sa school, sa hapon, tinutulungan nila akong magtanim. Inililipat namin sa mga styro cups. Pag nailipat na, kinabukasan naman, dadalhin ng staff ko papunta doon sa farm namin sa Tagaytay. So, Aha. doon na siya palalakihin. So, ganun ang cycle namin for a while. So, yun And yung mga sinusupply namin oo, sa farm. at that time hindi pa masyadong accepted, no? Or talagang hindi pa natututunan yung hydroponics, no? Sir, hindi pa. Kasi when I try to research the hydroponic system, Mm. kukunti pa. In fact, when I affiliate myself with agriculture, just to get the details of kung paano ba ang technology nito ay makakatulong sa atin. But Aha. fortunately, during that time, yung Municipal Agriculture Office namin here in Cavite, ano sila, parang open arms sila na nagtuturo, they guide you, they teach you, hanggang sa eventually, ako na ang nagtuturo sa Women's of Cavite Ah, regarding this, ano, na potential siya. Halimbawa, kasi parang ang nangyari sa akin, sir, naging mompreneur ako. So, oh, napunta exactly. ako doon sa side na kung saan ang agony ng mga parents na naghahatid lang ako ng bata sa eskwela, wala akong additional income. So, itinuro ko sa kanila na may potential, may additional income, pwede mo itanim 'to sa bahay mo, pwede mo itinda sa community mo. Even yung sir, yung ano, yung oyster, mushroom, Yes, yes, yung naaral ko yung Cavite, technology na yan, Tagaytay yan, yes. 'di ba? Oo, Yes. oo. Isa yan sa mga product na sinusupply namin dati kay SM, and also mga hydroponic grown, mga ano, salad. Like for example, yung mga herbs, yung bell Yeah. pepper, so and tomatoes also, the cucumber, pwede siyang itanim sa hydroponic. So, basically pagkain talaga ang nasimulan ko. So pero nakakapagtaka, because you're a pharmacist. I mean, ano ba ang trabaho ng pharmacist? Nagtitimpla yan ng ano, 'di ba? Iba-ibang mga medicines, 'di ba? Kayo yung Yes, mga yes. gumagawa ng mga prescribed medicines, 'di ba? Ng mga doktor. And all of a Correct. sudden you became a pharmacist of soil. Yes, yun Tama? nga eh, imbes naging pharmacist, naging farmer ka. Actually this Farmer, pharmacist, opo, you yes know? sir, Maganda, no? Oo. oo. Actually this technology parang na-bump ko lang siya, accidentally din sir. I was working in a call center Mm. because, during the time talaga I try to have a career. But, apparently hindi napayagan because of siyempre kailangan ka ng mga bata, silang priority. But I had an opportunity to work with Teletech. I'm one of the original batch. I was assigned in Lipa City. Alam naman natin ang Lipa ay coffee capital, 'di ba? Correct, correct. Meron akong isang katrabaho na meron silang kapihan. They supply to Nescafe, but a small portion of kanilang kapihan may greenhouse. Dun Aha. ko siya nakita na ginagawa ng nanay niya as a hobby lang. Wow. Tapos na-interest Alam mo, 'di ba, ako. Lods, no? Lahat ng negosyo nagsisimula sa habit, right? Yes po, yes po. Hindi yung Actu pinipilit ka na kailangan ko magnegosyo, pero ano yung Oo, negosyo? Pero it oo, comes from the heart, 'di ba? Tama, 'di ba? oo, Ikaw, oo, imagine mo pharmacist, naging farmer, tapos naging farmer, observe ka oo, lang, nag-call oo. center. But you always see opportunities, correct? Yes po, sir. Actually, the very interesting part, it's not the lettuce itself, but the technology kung paano siya Correct. tinatanim kasi walang soil. So, sa coco coir siya, tapos yung nutrients niya, um, ano siya, tinitimpla. As a Aha. pharmacist, particular ako sa gano'n. Kung Ayun, paano ba ginagawa, pumasok yung pumasok yung exactly. curiosity mo ng Yung being a curiosity pharmacist ko, ngayon. So, you're wearing a hat of a pharmacist ngayon, correct. right? Tapos nung nakita ko yung opportunity na, ay teka wait, puwede 'to sa bahay ko, puwede ko 'tong ibenta, and then baka puwede kong ipasok sa supermarket, yung kaagad ang naisip ko. Kasi kakaiba yung technology, eh, maganda siya tapos very interesting. Parang iba siya sa mata than the usual. Exactly. Exactly. Tapos yun din ang ginawa ko, I offered to SF, and I was fortunate enough to be given a slot. So, nagde-deliver kami from SM Cubao until dun sa na-open na pinaka-last namin was, Calamba.
SM ka lang ba? Aha. SBI. So, the blue one. So, nagdi-display kami doon. So, we're there from 2005 to 2000 and early 2009. But, Aha. something happened kasi biglang lumaki si SM. Apparently, doon sa paglaki ni SM, hindi ako nakasabay doon. Because of the progress, no? I mean, The progress, the oo, capital, so ganun malaki Oo. kapital. Oo, And, kasi syempre supplier ka, ang question correct. doon ako, ang kliyente mo, kaya mo. Oo. Which is one Yes, sir. learning, di ba? One Yeah, oo. lesson that you probably can share with our Oo. viewers. Actually, sir, isa yun sa mga na-encounter kong challenge as entrepreneur during that time because I don't have yung tinatawag nila na malalim na kaban para Exactly. to capitalize whatever parang big change. But SM offer naman. However, during that time kasi I also have a consideration as a mom. Ang mga anak ko ay pa-college. So, ang iniisip ko yung kinita ko ba, iikutin ko pa sa negosyo o ilalaan ko na lang sa education ng mga anak ko. Kasi sugal yun, sir eh. Exactly. So, Oo, during that tama. time, medyo bata-bata pa ako, so takot akong sumugad. Oo. Lagi ako nandun sa side na medyo safe kasi may tinatawag naman tayong controlled risk. Pero Exactly. when it comes to the family at lalo na sa education ng mga bata, talagang paalam muna ako kay SM. Sabi ko, sir, baka pwedeng bumaba muna ako kasi may consideration akong ganito and then babalik na lang ako once kaya ko na makarecover. Exactly. But it's very hard on my part because alam niyo naman pag nagsimula kayo ng negosyo ay Tuloy-tuloy yan eh. all. Oo, Diba? tsaka lahat ibinibigay mo eh. Oo. Hindi na siya katulad ng empleyado ka na ang thinking mo lang is parang 8 hours, 8 to 5. Correct. After 5, uwi ka na. Ito, pag negosyante ka, kahit tulog ka, once may naisip ka, gigising ka, magsusulat ka talaga hanggang sa Exactly. ma-figure out mo. Yeah, that's a big challenge to you, ha? Yes, Because sir. kumbaga yung from mindset mo from employee naging entrepreneur ka, yung gumugulong, Yes po. then all of a Oo. sudden there is a time out. Whoops, ang hirap itigil yung gulong na yun. There's a momentum, correct? Oo. So anong ginawa mo? I mean, that's a very hard decision, Lods, ha? Oo, sir. So, I step back. Nung bumaba ako, pinag-aralan ko kung ano ang naging problema, anong pwede kong gawin. But of course, meron din akong parang initial need during that time na tumulong pa rin sa family when it comes to expenses. So, nagnegosyo pa rin ako. The next business that I have, na kasama ko na ang mga anak ko, is naging wedding planner ako, sir. Actually, I work with my sister. Then eventually, nung hindi na gusto ng kapatid ko, I took over. And then, dito ako sa area ng Tagaytay, ang aking pinaka-niche market was, ang mga client ko is mga OFW na gustong umuwi ng Pilipinas at magpapakasal. So, usually, bakasyon lang nila to for about a month and a half vacation. So, inaayos namin yung wedding nila na pagdating nila dito, magpapakasal na lang sila. Wala na silang iintindihin. So, naging masaya ako doon kasi parang, of course, again, natitikil yung mind ko, coordination, plus kasama ko yung mga anak ko nagtatrabaho kasi during that time, college na sila. So, they're taking care of some of the responsibilities sa business. But, again, another challenge, after 11 years, nagkaroon ako ng malaking challenge. Ito yung pumutok ang pinatubo. That was 2020 of January. Yeah, correct. So, inisip namin, after New Year, pumutok. Sabi ko, sige, 1 buwan lang, recover. But, nung babalik na kami, another dagok, pandemic. Kami ang unang industry na tinamaan. Bawal ang events, bawal ang gathering, bawal ang hininga ko, sir, narito. Diba? Kasi, during anong feeling mo nung ikaw ay sunod-sunod ang dagok? Ano ba ang pumasok sa isip mo? Sunod-sunod. During that time, sir, parang wala kang time to feel sorry for yourself because there are people under your wing that you have to manage. Like for example, when I was in the event industry, I have more or less 50 people na nagkatulong ko, mag-asikaso, the florist, the caterer,
yung mga nag-aayos sa amin, sa wedding. So, yung mga ganyan, umaasa sila sa'yo kasi may booking ka. So, biglang nawala yon, pinagbawal yon. So, paano ang daily lives? Kasi parang biglaan everything, sir. So, anong nangyari no? Nung tinamaan ka, sunod-sunod ng mga dagok, ano ang pumapasok sa isip mo? Kasi this is typical of a lot of people, no, Lods? Kumbaga, ano ba naman, napaparusahan ba ako? Yung bang, alam mo yung teleserye novela na, anong ginawa kong kasalanan? Yun na yung mga ganun ba? Oo, sir, Ikaw, totoo ano yun. naging mindset mo, Lods? Ah, Sa ganun? During that time, kahit you feel sorry for yourself, you don't have time to feel sorry eh. Kasi unang-una maraming taong umaasa sa iyo. Plus yung sitwasyon mo, hindi lang ikaw, marami kayo. So how can you differ yourself from others? Correct. So yung instead of me feeling sorry for myself, tumayo ako, sir. Wala akong ganong kalaking perang naipon because walang may handa during that time eh. Because ang isip mo, tuloy-tuloy ang negosyo mo, may mga booking ka, hindi naman to makakancel. Diba? Biglang na-cancel. Biglang wala na magbabayad sa'yo. So, paano na ako next month? So, Paano yung mga obligasyon mo doon sa mga event? correct. Oo, hindi Yung naman mga din. taong nag-down payment na sa'yo, yun, yung mga catering, paano yun? Exactly, sir. So, mahabang usapan to. But what's nice about the industry is when a tragedy katulad na to nangyari, like for example, yung pagputok ng Taal, tulungan talaga lahat. Hindi pwedeng mag-ipitan. As in, talagang magbibigay ka, kung maluwag ka, magbibigay ka doon sa medyo na hihirapan. So, dumating kami sa punto nun. But, ang isip ko is, can my people, those under my wings, survive on a daily basis? Kasi wala kaming trabaho eh. May ayuda galing sa gobyerno, pero kakapiranggot. May bigas galing kay kapitan, kay mayor. Yeah. Paano? Kulang. So, Exactly. inisip ko kagad, sir, meron akong, I think, 100,000 cash na hawak kasi biglang nagsarado din ng bangko and all. Alam mo, ang una kong naisip is ibili ito ng bagay na pwede kong paikutin. Alam mo, sir, very basic ang isip ko. Ano naisip mo? Daing na bangus. Kasi ang isip ko during that time, may bigas ka na, kung hindi mo ito mabibenta, pwede mong ulamin, hindi tayo talo. Hindi, tsaka hindi ka na kailangan magluto. I mean, nandyan exactly. Oo. Diba yung daing is actually preserved. Oo, diba? Tsaka during that time, Oo. Ang nakakagalaw lang, if I remember well, is that lahat na nasa pagkain. Hindi sila binabawalan pumunta sa ibang lugar to transfer food. Lahat, during that time, remember sir, bawal. Hindi ka pwedeng pumunta sa kabilang bayan, bawal, may mga checkpoint. Yeah. Pero kami, dahil kukuha kami ng supply from Pangasinan, nagpa-deliver ako rito sa Cavite, isang van, bumili ako ng mga freezer, parang ganyan, inilagay namin doon. Then I asked yung mga tao ko na, eto muna, ibenta ninyo halagang 10,000. Pag nabenta, ibalik niyo sa akin ang kapital, inyo ang tubo. Parang ganyan. Tapos, kung hindi nyo mabibenta, wag nyo sirain, ulamin nyo. Diba? Parang, oo. Kumbaga, pag hindi mo hindi mo nabenta yan, kainin nyo, may pangkain kayo, di ba? I mean, survival. Actually, survival yan during that time. Everybody thinks about, the basic instinct of human is actually survival. Pero ikaw, ito yung isa pang nakikita ko na ginawa mo. You have a cash, you have cash that you can turn around. Yes. Regardless of the amount. But you're able to think outside the box. At the same time, pinaikot mo. Kasi hindi ka kaya ng iba, meron kang pera, pero gastos ka naman palabas ng pera, hindi umiikot, di ba? So, ikaw, and then, the inquisitive on your part, again, siguro naglaro na naman ng pagiging pharmacist mo dito, Lods, no? The chemical composition, di ba? Na o nga, no? Ano ba ang kailangan? So, meron ka ng bigas, ano susunod? Ulam. Diba? Ulam. Kung ano ulam, ano ba yung ready-made? Diba? Hindi naman dilata. Oo. Diba? Kasi dilata mahal. Pero naisip mo, I mean, basic staple, diba? It's either tuyo, daing na bangus, diba? So,
Fantastic na. By Ang mga accident. Oo, by accident pala talaga ito. Oo, tapos sa mga product ko do'n sir, lahat ng bangus, lumpiang bangus, daing na bangus, relleno, fresh bangus kung kailangan nila. Kaya lang during the time, because again, meron kang, parang thinking na negosyante, hindi ako nakontento ng online. Sabi ko, I have Aha, to have a steady market. correct. Kasi eventually itong pinapaikot ko mawawala 'to, eh. Mm. So, I have to keep it. And then, I decided na, teka wait, galing ako sa supermarket. Bakit hindi ko i-offer 'to sa supermarket? Tapos Mhm. naghanap ako, usually ang dating product ko sir is yung the usual bangus na nakikita niyo sa palengke na naka-plastic ng manipis, na when Correct. subjected to the very low temperature, pumuputok siya, making the Mm. product parang na-e-expose. So, ang concern ko is safety. So, naghanap ako ng kumpanya na ang plastic packaging ay, international standard, na can, Oo. stand a -16 degree para puwede siyang, i-offer sa supermarket. And fortunate enough, minsan kasi 'pag bless ka talaga, bless ka, eh. Oo, Nakakatisod ka ng mga tao na kailangan mo. exactly. Oh, that's when I discovered the brand Bunoan. Aha. They're from the Pangasinan, tapos during that time ang concern naman nila is because they're from the north, they cannot sustain their market sa south because nobody is, parang, helping them to have a cold storage. Mm. Ako kinausap ko kaagad yung owner, "Sir, kung makapagtatayo ba ako ng cold storage, puwede akong exclusive distributor ng produkto niyo sa south?" They said, "Yes." Eh, kasi during the time pandemic, eh. Oo, everybody is Yeah, oo. open-minded, eh, 'di ba? Oo. Eh, may mga freezer na ako, dagdag ako ng freezer, sabi ng bunso ko. Kasi tiniklop ko yung dining ko, tiniklop ko ang sala ko, dun ko nilagay ang freezer ko. Eh, siyempre maliit pa yung bunso ko, sabi niya, "Mommy, paano tayo manonood ng TV?" Ay, dun sa ibabaw ng freezer ka manood ng TV. Because the TV mounted on the wall, pero walang walang dining table, walang living room, parang ganyan. Aha. Oh, sabi ko, "Do'n, gamitin ninyo for the time being, let's adjust." Pinuno ko yung mga freezer ko ng mga, bunuan na bangus and then I start to offer it to the supermarket. So, nag-apply ako ng DTI online, nag-apply ako ng, lahat ng permits online, na-approve kami. And then, Hmm. I offer it to, the first supermarket na nasa area ko and they accept. Fortunate again that my old parang business associate to SM was being asked naman na lumipat sa ibang supermarket. So, na-encounter niya ako kasi kinuwento ko yung dati kong ano, yung, company ko na Bukid Verde ako. In fact, ang pangalan ng kumpanya ko nung na-approve siya of that DTI is Bunoan, BRNRD. So, nalaman nila. Tapos sabi niya, "Oh ma'am, babalik ka sa Bukid Verde?" Sabi ko, "No, this time Bunoan na ako, bangus na ako." Hmm. So, then nakapasok siya, again, pumasok, naka-deliver kami. Kaya lang sir, I think 2021 ito or, going 2022, yung peak ng pandemic wherein super higpit na you're not allowed to transfer to other bayan. Yu Correct. Dun ka lang puwedeng mamili. Like for Oo. example, I'm from General Trias, I cannot cross over to Dasmariñas or Imus. Sa Correct. Gentry lang ako. Oo. Doon nag-prosper sir yung business namin because I was able to affiliate my company to a supermarket na meron siyang, parang store here in Cavite na bawat bayan meron siya. So, during Very that good. time super busy kami as a Mm. family. Kaya So, lang parang lumalabas nito, eh, your inquisitive mind keeps on churning ideas. Kumbaga, hindi na deadlock, hindi ka na dead end, no? In other words, you find ways, 'di ba? sir. You find ways. In other words, mayroong stream, meron kang, kumbaga pupuntahan ng iyong negosyo. Hindi Sir lang kasi yung may hindi ka parang lang naka-confine sa isang location, 'di ba? correct. Tsaka nakakakita kasi ng opportunity na, minsan idea lang, but, kailangan mo siyang aksiyunan to make it happen, parang gano'n. Correct. So, Correct, correct. mahilig ako kasi sa gano'n and then, what's nice about my husband naman is magaling siya when it comes to numbers.
So, parang Aha. tandem kami. Ako sa idea, ako sa planning, siya sa numbers. So, That's good, that's good. ano kami doon sa parteng yon. So And then, siya yung nagko-control ng correct. expenses. Oo, Ikaw naman yung business development, 'di ba? correct. Oo, Tinkering of new ideas and opportunities to you know to have your products displayed. correct, sir. Okay. So Oo. what do you think is the essence that you are successful at this stage? Ano ba yung mga characteristics na nakita mo? Looking back, Ludes, what are Oo. the characteristic na nakita mo na everybody, you have done it, you have really, kumbaga, na-implement mo ito, you walk the talk. Now, if Mm. you look back and talk to people, what are the main things na nakikita mo na ginawa mo na posible pala? Oo. So, parang during the time, parang nag-iisip ka lang, parang, I think, 1 or 2 step ahead of things na parang you're anticipating. Ever since kasi, I guess that's one of the traits that I was able to develop na nag-anticipate ka sa future, ano ba ang pwedeng mangyari? Ano ba ang gagawin mo pagka ganito? So, although may times sa talagang parang napipilay ka, but hindi ka puwedeng maupo, eh. You have to stand, you have to do things kasi may capability ka na may capability naman ang isang tao para gawin ang isang bagay na gusto niya. And, what I always have in mind is 'pag may idea ka, 'wag lang idea, do some action. If it Exactly. fails, okey lang 'yun kasi natuto ka, nakapag-start ka, may nalaman ka. O di Exactly. start ka muli. Hindi rin magiging mahirap sa'yo magsimula because you know how to start, 'di ba? Kumbaga, take two. Take two, take Yes, three. oo, Di take 2, ba? take Wala 3 naman, hanggang sa mag-take off oo. ka, Hanggang yung wala naman gano'n. sinasabing hanggang take four ka lang eh. Di ba? Sa Oo, buhay. oo. Yes, sir. Oo. So, Even sa company namin, hindi pa kami talagang nandoon sa kung saan namin gusto, but at least medyo malayo-layo na rin ang naitakbo namin. From mm, 2020 na pandemic with this until now na 2025. And during the worst and the darkest time sa I mean internationally sa world, I took that opportunity to develop my product, may brand. Kaya, ipinanganak si Bukid Verde Kitchen Products. Kasi wala ka ah, ng magagawa during that time kundi magluto ng magluto para sa family. So, you're, testing a lot of a lot of food na puwedeng mm, i-offer, and then, I took the opportunity or the chance na, sabi na nga sa husband ko nga during that time, I still remember, sabi niya, "Paano na pagka ganito?" Sabi ko, "Hayaan mo lang daddy, parang ano lang 'to, rest tayo. Binibigyan tayo ng panahon na magpahinga at mag-isip. But, dapat hindi tayo complacent. Dapat, ah, mag-ready tayo." So, nag-R&D ako ng mga product ng ngayon, tapos sabi ko para 'pag time na open na yung economy, ready na tayong lumaban. Babawi tayo, hindi puwedeng tama. oo. Kasi, during that time talaga sir, ang hirap when it comes to finances, ang hirap lalo na meron akong obligation, may van akong binabayaran, may sasakyan akong binabayaran. Dumating sa point na wala kang choice, you have to give it up. Kasi wala ka ng pambayad, walang umiikot, eh. So, those are the learnings na hindi na muli mangyayari sa akin 'to. I mean, papayagan Oo. ko 'to mangyari one time, but the second time, kasalanan ko na 'to, parang gano'n. So, Oo. I'm In not other words, going to binigyan ka ng opportunity tapos di mo naman sinunggaban, parang correct. iisip ka lang ng isip, wala ka namang action. Di ba marami tayong gano'n, di ba, yung study Yes, sir. paralysis? Di ba Correct, marami tayong correct. gano'n, 'no? Oo nga, Na so di ba, remember tapos that. tapos 'pag may nakita ka, "Naisip ko na 'yan, eh." Hindi, eh. Oo, oo, Naisip mo, pero sino may-ari ng naisip mo? Siya correct. yung gumawa ng aksyon kasi Oo, ginawa niya. Di yes, yes. ba? So, yun yung mga minsan nagsasabi, "Sir, nakaisip ako nung araw, kaya lang hindi ko sinundan." Oh, sino Mm, nagsisisi? Ako, di ba? Yung pagsisisi sa correct, huli, di ba? Yung, correct. kaya nga, I think I must salute you, Lods, kasi you're one lady who doesn't stop thinking, who doesn't stop churning with so many products and ideas. At the same time, grabe ka, yung network mo sa mga supermarket distributors. Ano ba talagang ginagawa mong style? Style Um, ginagawa mo diyan? Actually, nothing special, sir. Basta, ang akin lang is that if you have goals sa tao or sa produkto mo or sa kumpanya mo, work for it.
ikaw mismo, huwag kang umasa sa ibang tao na gagawin yun sa'yo kasi hindi mangyayari yun eh. If you need to do the legwork, do the legwork. If you need to talk to these people, talk to these people. During that time, I was able to talk to the old Henry C. May opportunity ako na meet siya kasi namamalengke sila sa SM Makati. I mean, nakikita ko siya and then yung mga anak niya, talagang sinisilip ko sila, sir, pinag-aaralan ko sila pag uma-attend sila sa meeting namin na paano ba tong mga tao naging ganito? Kasi 'di ba ang story naman ni Henry C, galing rin naman siya sa hirap. Of course, yeah. But ano bang ginawa nito? I mean, may powers ba tong mga to? Extraordinary ba to? Wala, sir. Ang totoo, ang sipag nila. Ang Correct. totoo, Simple nga, hindi ba? Simpleng buhay, simpleng aksyon. In Correct, fact, sir. meron nga storya niyan, Lods, yung may-ari, si John Lucoa ng French Baker. Kinikwento nga sa akin, sabi niya, di ba, ang French Baker ay pagdating ng 6:30 ay mayroong 50% lahat ng kanilang tinapay. Yes po. So, yun ang isang strategy, no? Siyempre, para bang fresh yung mga tinapay, kinabukasan. So, siya naman, umiikot siya sa tindahan. Ito sa SM, isang SM yan eh. All of a sudden, nagulantang siya kasi nakita niya, nakapila si Tatang. Tatang is the late Henry C. Kilala mo yon pag sinabing Tatang. Tatang. So, sabi niya, si Tatang pumipila sa 50%. Alam mo, sabi niya, nilapitan niya. Nagpakilala siya, siyempre, courtesy. Tatang, dito na ako kayo. Hindi. Bakit? Ako'y isang mamimili. Iba yung kausap mo pagdating sa administration ng building. Bakit to gusto nyo? Siyempre, value for money rin yan eh. Hindi ba? Yan. Isipin mo yan, Limpak-limpak ang pera niyan. Pero bakit hindi siya sa kuripot? Pero nakikita niya, 50%, why not? No? Hindi ba naman? Oo. Tsaka, siguro isang character mo, Lods, na nakikita ko hindi ka nahiya. Oo, sir. Diba? Kasi if you have a product, a nice product hindi ka nahiya lumapit, hindi ka nahiyang magtanong, hindi ka nahiyang makipag-connect. Yan ba ay natural sa'yo or talagang na-develop mo being an entrepreneur? Na-develop na lang siguro, sir, kasi when I started, of course, wala naman akong alam eh. Pero dahil gusto kong malaman, gusto kong matuto, hinanap ko kung paano ko siya malalaman at sino ang mga taong makakatulong sa akin para malaman ko ang kailangan ko. Laging ganyan. Like for example, if you need contacts, alam niyo yan, sir, kung paano ko ginagawa yung mga contacts na yan. Yeah. I'll try to ask around. Tapos, I'll try to be honest na like for example na gusto kong i-offer ang product ko. Pwede po ba? Kasi etong product ko. Kaya nga, ang unang ginawa ko rin, sir, pinatatag ko yung produkto ko. Pinapila namin sila. They are DOST certified and FDA CPR product yung amin. Para kahit paano, yun yung sinasabi namin, that they can stand or withstand whatever na pwedeng parang mama-encounter na produkto because nakapapil sila. Diba? Tsaka branding Branding yes, sir, branding. Diba? Hindi lang yung bangus. Tapos Yes, ikaw exactly. nagdi-distribute. Pero nasaan ang pangalan? Diba? May ginawa kang pangalan na bininyagan mo sila ng pangalan. Correct, sir. Na eto, certified ko at certified ng government agencies. Correct? Diba? Yes po. So, That's the Bukid Verde Kitchen marami product. naman kasing nagsasabing, pa-distribute mo lang, reseller ka. Pero nasaan ang pangalan mo? Wala. Oo. Sino si Lods Bernardo? Wala. Diba? So, walang saysay, no, nangyari. So, maganda yung ginawa mo. May marketing strategies ka no? Doon ako natutuwa sa ginagawa mo niyan di ba? So, yun. Yes, sir. Yan talaga kasi ang kailangan. Dahil, hindi kasi nakikilala niya ng isang produkto overnight. Like, for example, sa malalaking brand, matagal sila bago sila na naging word of mouth. I mean, kaya nga sabi ko sa mga anak ko, we're already parang 5 years bago to after pandemic. So, nakakatuwa yung istorya mo, no? Talagang, alam mo, pagiging entrepreneur pala, Lods, na natutunan ko sa'yo, talagang hindi ka dapat nahiya. Okay? It's not the product alone, but it's actually the owner, the entrepreneur who puts together the brand plus, the self-confidence, di ba?
Mm. Di ba? Kasi marami sa ating mga entrepreneurs na ang mga empleyado pinapasugod. Sige, kilalanin mo yun, kilalanin mo yun. Pero ikaw yung parang nasa likod. Pero ang ginawa mo ngayon, ikaw yung nasa harapan. Di ba? Ikaw Yes, yung sir. nangunguna na papakita ko muna sa inyo bago ako magsabi. Di ba ganun na naging Yes, attitude mo? Di ba? yes. So ngayon, ganong kalaki na ang Bukid Verde? Ano na ang laki ng Bukid Verde at sana pupuntaan yung Bukid Verde? Sir, actually, ang Bukid Verde right now, aside from na mga sa supermarket sila, nasa mga store na rin sila, convenience store. So, we Oh, already parang distributed some of our product, and soon, a lot of product will be included sa distribution nila in 2025. So, mhm. usually, ang mga kontrata na nakukuha namin ay nationwide. So, I mean, kung saan sila merong mga DC or depot, so nagdi-deliver kami sa mga depot nila, tapos sila na nagdi-deliver sa mga tindahan nila. So ngayon, ganong karami na ang iyong empleyado, Lods? Nagsimula ka ng ikaw at yung mga anak mo, ganong kalaki na ngayon? Hindi pa naman siya actually gano'n kalaki, sir. Actually what, we did kami ni husband kasi medyo, again limited ang aming resources. Lahat ng kailangan namin ay ginawa naming third party. Like for example, accounting, legal, so Okay. mga third party yan, per project lang yan. Now, yung pag-produce ng product namin, hindi na ako nagtayo, sir, ng aking production site. Ay Correct. credited na lang po ng mga existing production site na may potential na lumaki. Hindi ako nakipag-affiliate sa malaki because I'm also thinking na I started small, might as well help those production na nag-start din. Provided that Maganda yung meron, sinabi mo. Maganda yung sinabi mo, you started small and you're helping build together the other small players. yes, sir. In other words, Kasi nagkakaroon ng magandang samahan para lumutang yung mga maliliit, di sir, ba? oo. Oo. Like for example, the one that I have in Pampanga, nung nagsimula siya, parang ang meron lang siya ay FDA manufacturing. But ngayon, dahil may mga product akong pina-R&D sa kanila, pinagawa, so Mm. marami na kaming product na naka-CPR under their wing. So sila ang Wow. production, ako nagpa-CPR ng sa brand namin, and then lumalaki rin siya. Tapos ngayon, Para bang ano yan para bang alam mo, maganda yung strategy na ginagawa nyo ngayon because you serve products but you don't own the products. In other words, para bang sinabi natin Airbnb, malaking hotel pero wala naman silang pagsasariling hotel, 'di ba? Ikaw, parang ganun, sir. para Oo. ba sinabi mong ang Grab, 'di ba? Yung GrabNut na isang kumpanya, maraming sasakyan pero hindi naman kanila. Hindi Ikaw, nila own. outsource, Oo. 'di In-outsource ba? mo because, may impact kasi siya, sir, when it comes to your parang operational expenses. Hindi siya Exactly. gano'n kalaki, tsaka sa capitalization. Imagine niyo, ang isang production siguro worth 5 million. Yung space, yung lote, yung gamit sa loob, plus yung mga tao. But that's amount of money, pwede mo siyang gamitin para ma-multiply mo yung number of products that you have. Like, for example, ako, I started with 5 products lang na meat. Hmm. Yung mga lisa, tapa, tocino. But now, ang product ko na ay nasa 20 na. Oh, So, I distributed this product na yung iba may papel, yung iba ongoing documentation. But from one production, I already have 5 actually accredited production site. so para bang sinasabi mo, kasi may mga tradition na nag-iisip ng mga entrepreneur, 'di ba? Yung bang, Yes siya po. ng bangus, okay, tayo rin magtatayo na yan ng factory, ha? How to debone, magtatayo Oo. tayo ng, makukuha tayo ng mga tao. Okay, so may pera, siguro nagtayo. Pero wala namang expertise, yung gaya-gaya. Pero ito, in-empower mo yung yung supplier mo na talagang Mm. siguro years and years, no? Yes Ah, po. and then, binigyan mo ng dangal, nag-co-brand ka, at happy siya kasi more production, ikaw happy ka rin because ang brand mo nakikilala.
di ba? Correct. Pero I Yes, think the challenge here, Lutz, is actually quality control eh. Paano correct. ginagawa yun? Meron kaming mga SOPs na ina-apply when it comes to production of different product. So, yung mga SOP namin, sir, na yon, within standard, mandatory by the government agency. Like, for example, si FDA, si DOST. So, ako ang nagmamanage kung ano yung mga SOP. Like, for example, anong SOP sa paggagawa ng daing na bangus, ng relleno, paggagawa ng tocino, paggagawa ng tapa, ng barbecue. Tapos ngayon, meron na kaming lumpia, we call it Sharon, yung mga Shanghai, pang Sharon. So, ito kasi sir, yung mga the usual pagkain talaga na hinahanap ng tao. Plus, one of our advocacy right now is to reintroduce authentic Filipino products na medyo nakakalimutan na because nagkakaroon na tayo ng change sa palate ngayon eh. Oo. Parang ano yan, yung kumbaga, ito yung mga sinauna na nakakalimutan na eh. Yes po, Yung yes mga, po. mga nostalgic, kumbaga, Correct, heirloom sir. recipe. Pero Mga maganda yung heirloom. ginawa mo, no? Mm. Tinutulungan mo rin itong mga manufacturer by coming up with your own standards, no? Yes Kumbaga, po, meron kang quality control. correct. Opo. Dahil ikaw rin eventually ikaw rin nagbebenta. So, hindi yung pasa lang, dikit ng brand mo, tapos na. Hindi. Meron kang para bang benchmark, no? Yung Yes ginagawa mo. po, oo. So, ako, bago ka pumasa sa akin, itong gagawin natin, ganun, di ba? Yes po. Oo. Dali lang, andali. Okay Okay. lang, sir. So, yun yung, I think, that's one big lesson na pwede mong i-share yan sa mga viewers natin, no? Na hindi ka lang distributor per se, pero ikaw dapat mismo gumawa ng iyong sariling benchmark, di ba? Kasi kung hindi, mapapaya kayong dalawa. Hindi lang siya, no? But ikaw mas malaki dahil malaki ang investment mo, tsaka yung brand mo, pag nasira ka, sira ka lahat. Mas malaki po ang responsibility. Mas malaki ang responsibility mo, di ba? So yun yung maganda itong idea to, no, na maraming matutulungan. Now, question dito, Lutz, paano kung ako naman ay nag-isa, yung mga nanonood sa atin, meron din silang gustong i-supply. Paano naman ikaw makakausap? Yan. Sir, pwede nila kami kontakin doon sa FB page namin, yung Bukid Verde Kitchen Products. Okay. May mga nag-chat sa amin doon. If Oo. they have an idea of, halimbawa may existing product na sila, Oo. ngayon gusto nilang ipabenta sa amin o pa-distribute sa amin, tinatanggap naman namin, sir. And then, kung may papel, mas maganda. Pag wala, we're helping them na magkaroon ng documentation yung kanilang mga produkto. Ganon. So, pwede pala. So, you're not close to, eto na, meron ka ng mga regular products. But, kung halimbawa, may mga canned goods or bottled, meron tayong mga nakakausap dito, no? Baka, pwede kang kontakin din to meet with sir, you and to qualify. Plus, it will be your brand. Correct? It will be yes, under sir. Under the distribution of Bukid Verde, yes. Correct. So, yun ang mangyayari doon. Naku, Lods, ang dami mong matutulungan dito sa ginagawa mo. You are really blessed, no? Bukid Verde, green, Bukid Verde, green farm, parang green, di ba? Ang ganda ng ginagawa mo, no? So, ikaw ba ay may balak maging global? Yan. Kumbaga, one dream na siguro loads will be tossed. Yes, sir. Actually, isa yan sa mga potential market expansions namin. If you remember, sa email natin, di ba, gumawa tayo ng parang business plan. Yes. So, if you can recall, sir, na yung mga existing client ko right now, inilista ko lang sila noon. So, parang since 2 years na tayo, it took mo 2 years to negotiate to these people to make things, to materialize things. So, dati, supermarket lang ako, isa lang. Ngayon, 3 na sila. Dati, isang convenience store lang, o nilista ko lang mga pangalan nila. Ngayon, lahat, pa-start na yung mga product namin. May nakapag-start na akong mag-deliver sa kanila. I just don't have the liberty to tell their name lang. But if you see the brand Bukid Verde, yan na yan, amin na yan, na nasa tindahan. Correct. Yeah. So, maganda yan. I really look forward na makita yung brand ng Bukid Verde
particularly in the United States. No, alam mo naman, malaki ang Yes, sir. Amerika. Malaki. At hindi naman bawal managinip, kagaya ng ginawa mo, na naginip ka pero gumawa ka ng action, di ba? So, yeah, why not? I will be most honored to see Bukid Verde, no, sa Yes, sir. iba-ibang stores sa Amerika, no? Kasi Correct, sir. alam mo naman, 300 million people 'yan, Oo. no? Eh, Pero hindi ka sir, we will makakama. make it happen kasi we're trying to affiliate ourselves with the help of DTI and Export Bureau. Yes, So, although hindi kami direct ang mag-export, but we try to get accredited conciliators na correct. pwede parang kunin ang mga product namin. At hindi lang sa akin actually, sir. I even Yeah. asked some of my friends na ano ba ang mga products ninyo na ready na for export. Baka next year open na tayo, so handa na Yeah. kayo. Parang ganon. Diba? Well, full blast, full speed Yes, for sir. 2025 Yes, sir. tayo. And Yes, this is correct. now January. You have now 11 months to go. Di ba? Pwede Yes, yes. nating gawin natin bulusok yan at maging kasi alam mo bakit? Dahil sa overseas, ang mga Filipinos natin doon ay nagtatakaw pa rin sa quality product, no? Actually, Ah, sir. marami tayong mga same product, no? Same product like you, but isa sa mga napansin ko ay naghahanap sila ng isang home cooked, home prepared at hindi too commercialized. Yes, sir. Actually, sir, we encounter na rin na may mga gumagawa talaga mismo doon sa lugar. Like, for example, sa US and Canada. But Yeah, the problem is that they cannot sustain it. So, correct. laging umuwi doon kukuha sa Pilipinas dapat. Plus, yung Correct. lasa, because probably of the available ingredients, magkaiba din. So, Oo. malaking difference. Oh, nothing like home, no? 'Yun ang Yes. alam mo kahit kasi nga marami tayong nakakausap ng mga overseas na Filipino na kahit matagal na matagal sila ay naghahanap pa rin ng lasang Pilipino, 'di ba? So, yan probably isang opportunity ng Bukid Verde yan, no? And Yes. probably to see Bukid Verde not every hometown in the Philippines as well, no? So, yan ba wala pang masyado, no? So, Wala pa, sir, but our affiliates ng mga convenience store, sila ang magdadala because they're growing. Masyadong mabilis ang paglaki nila. So, nako, hinahabol ayan, lang ang namin question yung ngayon, mga Dudes, order nila. ito na naman ang question, kumbaga ang buhay ay para bang isang gulong lang. Yan ba nakakasabay ka na? Yes, sir. That's why nilalakihan ko rin ang accreditation ko when it comes to my production. Because we're anticipating, like for example, meron kaming affiliates na 300 store lang ngayon, pero comes 2025, 700 na sila. So, Wow. we're anticipating yung pagdoble ng number ng tindahan nila. So, dapat doble production kasi doble PO yan. So, those are the things. Wow. So, wow, busy na ngayon si Miss Dudes Bernardo for 2025. Yan ang yan ang ating bahagi sa mga viewers natin, no? Opportunity never sleep, no? Correct. Nasa tao na lang yan how to look at opportunity, no? But again, wag naman study paralysis, no? Yan ang isang probably sakit na entrepreneur, no? Para bang bukas na pinag-aaralan ko pa. Kailan yung bukas? Sir, hindi pa ako ready. Kailan ka ready? Di ba? Tapos nilampasan ka na. Sayang. Hindi ang ako bilis pa naman ng Di ba? panahon ngayon. Yes po. Again, Lutz, I will always pray for your abundance, blessing, and again, guidance, and really helping Filipino brands to become known. Di ba? Isa kang proud mompreneur. Naging pharmacist, naging farm assist. Okay, hindi na pharmacist farm assist, no? So you're assisting people, no? So yeah, thank you very much, and well, the best of the luck for everybody in the family and Bukid Verde. Thank you, ha? Thank you. Thank you, sir. God bless you. Thank you. Have a nice day. Thank you.